Hello, kamusta tayong lahat? Papasalamat ako kay Almighty Father for His guidance, for His love, and for taking care of me. And also kayo din, no? Lagi tayong magpapasalamat kay Almighty Father dahil sa Kanya natin kinukuha yung ating kalakasan, yung strength natin, and the will to go on with our daily lives. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ for saving us, for giving His life for us, for denying Himself when He was on earth, denying Himself of the luxury that the world offers, no? So tayo rin ay gagayahin natin si Jesus Christ. So nagpapasalamat ako and sa Holy Spirit for giving me the knowledge and wisdom, and for comforting me also. So last time we read Isaiah chapter 6. So this was about the calling of Isaiah. So dito si Isaiah, yung time ni King Uzziah namatay. And then nakakita si Isaiah ng vision, si Almighty Father, at nakita niya yung seraphim. Ang tawag niya seraphim, which means burning creatures. Kasi yung mga seraphim, meron silang wheel na parang may apoy, no? Na dinescribe ni Ezekiel. Pero si Ezekiel, ang tawag naman niya is cherubim, winged creatures, kasi merong 6 wings. So yung cherubim, hindi siya bata na may pakpak. Iba yung may picture ng bata na may pakpak, yun yung si Cupid. Hindi siya sa Bible, kundi siya ay isang Roman mythology na si Eros yon, no? So hindi siya from the Bible. So nung tinawag ni Almighty Father si Isaiah, alam ni Isaiah na madumi siya dahil kasama niya ang mga tao sa mundo, madudumi ang mga bibig. Pero ang ginawa ng seraphim, kumuha ng coal at itinapal yon or idinikit yon sa lips ni Isaiah para siya ay ma-cleanse, para siya ay maging worthy to be a prophet. So, tinanongin ni Almighty Father, sinong ipapadala ko para sa amin? Amin, meaning kasama si Jesus, tsaka ang Holy Spirit. Ang sabi ni Isaiah, ako, payag si Isaiah. Here I am, send me. So si Isaiah ang pinadala sa atin ni Almighty Father na prophet to deliver the message na ibigay niya kay Isaiah. Up to now, gumagana pa rin, or yung prophecy hindi pa na-fulfill up to now. May mga prophecy rito na na-fulfill na or nangyari na, at meron din mga prophecy na hindi pa nangyayari. At kahit mag-prophecy or magbigay ng message si Isaiah, alam ni Almighty Father na may matitigas ang ulo, matitigas ang puso, at hindi nila maramdaman ang salita ng Diyos dahil mas inuuna nila ang kanilang mga sarili, selfishness, and blind, nabulag na ng mundo na to. At yung stamp na binabanggit ito, this is Jesus Christ, the Holy Seed, shall be its stamp. Dahil yung terebinth tree, malaking tree yun, malaki yung trunk nun, pag pinutol mo yun, may matitira na stamp, no?
Kasi yung ugat nasa ilalim pa rin. Tutubo pa rin yun. So, ito ay symbolize na si Jesus Christ. Siya yung holy seed, shall be its stump. Siya yung magiging pundasyon. Sa kanya magsisimula kay Jesus Christ. So, dito tayo sa Isaiah chapter 7. Basahin natin. Now it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin, king of Syria, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to make war against it, but could not prevail against it. Si King Ahaz, siya ay leader or nagahari sa Judah, na under din niya yung Jerusalem kasi yung Judah, nasa gitna niya yung Jerusalem. Alam natin na nahati ang Israel, nagkaroon ng Judah. Kasi nga, dahil yun sa kasalanan ni King Solomon. Kaya nagkaroon ng Israel at nahiwalay ang Judah. Naisama kay Judah yung lahi ni Benjamin. Okay? Nabasa natin yun, di ba? And sabi ni Almighty Father sa verse 2. And it was told to the house of David, saying, Syria's forces are deployed in Ephraim. So his heart and the heart of his people were moved, as the trees of the woods are moved with the wind. Kabado. Kabado ang house of David. Dahil alam nila nagagarahin sila ng king of Israel and king of Syria. Pero, may utos si Almighty Father. Sa verse 3, the Lord said to Isaiah, Go out to meet Ahaz, you and Shear-Jashub, your son, at the end of the aqueduct from the upper pool on the highway to the fuller's field. Kasi nga, kabado na nga yung mga tao sa Judah, sa Jerusalem, si King Ahaz. Kaya nga, parang trees of the woods are moved with the wind. Kaya ready na sila at kabado sila. Inutusan ni Almighty Father si Isaiah to meet Ahaz at isama ni Isaiah ang kanyang anak na si Shear-Jashub. So verse 4, and say to him, Take heed and be quiet. Do not fear or be faint-hearted, for these 2 stubs of smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin and Syria, the son of Remaliah. Sabi ni Almighty Father, pakinggan mo. Sabihin mo sa kanila, makinig sila at maging tahimik lang. Huwag silang matakot, huwag panghinaan ng loob. For these 2 stubs, yung 2 stubs, no, of smoking firebrands, puro smoke lang. It's a panakot lang. Kumbaga, ang ibig sabihin na to, na yung dalawa na si Rezin at saka si Pekah, nananakot lang, hindi sila malakas. Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah have plotted evil against you, saying, Let us go up against Judah and trouble it, and let us make a gap in its wall for ourselves, and set a king over them, the son of Tabel. Pinabibigyan ng warning ni Almighty Father si King Ahaz. Huwag matakot, dahil smoke lang ang dadalhin ni Pekah tsaka ni Rezin. Hindi sila magtatagumpay, sabi ni Almighty Father. Nangyayari lang naman na nasasakop ang isang bansa kung inaalaw ni Almighty Father. Pero kung hindi inaalaw ni Almighty Father, hindi nangyayari. Alam niyo yun, ano? May reason si Almighty Father. Example, sa mga buhay natin, may mga nangyayari na mga bagay na hindi natin gusto. May mga bagay na naman ang gusto natin mangyari. Pero lahat yun inaalaw ni Almighty Father for the glory of His name. Lahat para sa ikapamuri ng pangalan ng tatay natin. And at the same time, para din matuto tayo.
Verse 8. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. Within 65 years, Ephraim will be broken so that it will not be a people. So yung lahi ni Ephraim, anak ni Jacob, kay Rachel, si Ephraim, tsaka si Manasseh. Mas blines ni Isaac, si Ephraim, kahit pangalawa siyang anak, kumpara kay Manasseh. Pero si Ephraim, hindi siya kasali doon sa 12 tribes. Dahil merong kasalanan si Ephraim. Hindi siya magiging people or hindi dadami yung kanyang lahi. Dahil ang kasalanan ng mga lahi ni Ephraim, makikita or you'll see the sin of Ephraim on Hosea chapter 7 verse 1 up to 15. No? So hindi na natin i-discuss kung bakit hindi sila magiging people, dahil makikita natin the reason why they will not become a people, because it's written in Hosea chapter 7 verse 1 up to 15. You read it on your own so that you'll know the reason, okay? Na? And then, dito sa verse 9, the head of Ephraim is Samaria. Yung Samaria, gitna siya ng Galilee at saka ng Judah. So, dumadaan si Jesus sa Samaria, Samaritan yon. Diba, dumaan siya, may na-meet siya na Samaritan woman. Samaria yon. So, yun yung sakop na lupain ni Ephraim. Okay? The head of Ephraim is Samaria. The head of Samaria is Remaliah. Remaliah's son. So, sino yung son ni Remaliah? Si Pekah. Ngayon, itong si Pekah, traidor siya. Kasi, he used to be the army of the captain of the army of the king of Israel, si King Pekahiah. Pero, pinatay niya si King Pekahiah. Kaya traidor siya. Kaya hindi magpa-prosper yung gusto nilang pagsasakop sa Judah, hindi i-allow ni Almighty Father. Ang sabi ni Almighty Father dito, if you will not believe, surely you shall not be established. Yun ang bilin ni Almighty Father kay Isaiah na sabihin kay Ahaz. Kung hindi ka maniniwala, hindi ka may establish yung kingdom mo. So, ito ay faith. If you don't have faith, you will not be established. No? So, itong bilin. Kaya, hindi nasakop ni Pekah at saka ni Rezin ang Judah. Sa everyday living natin, we have to have faith in God para tayo so that we can go on with our daily lives. We should walk by faith and not by sight. Ano bang version? Hindi ko kabisado. Second Corinthians chapter 5 verse 7. We live by faith, not by sight. So tayo araw-araw we live by faith as followers of Christ. Hindi dahil sa nakikita natin kaya tayo nabubuhay, kundi yung paniniwala natin kay Jesus at kay Almighty Father. Kaya tayo nagkakaroon ng lakas ng loob. Kasi sometimes makikita mo, hindi nakakalakas ng loob. Pero, if you believe in God, if you trust Jesus, if you have faith in Christ, no? Kayang ibahin ni Almighty Father lahat. Kaya, we should not live by sight. We should live by faith.
Ito na tayo sa verse 10. So, tapos na yun, tapos na yun na established na yun, or yung usapin na yun. Ngayon dito sa verse 10, moreover, the Lord spoke again to Ahaz, saying, ask a sign for yourself from the Lord your God. Ask it either in the depth or in the height above. Si Almighty Father, inutusan niya si Isaiah to tell Ahaz, magtanong ka ng sign sa akin, sabi ni Almighty Father. Sabihin mo kay Ahaz, magtanong siya ng sign. Kahit ano, ask it either in the depth or in the height above. So si Almighty Father na ang naghihingi, no, na ihihikayat niya si Ahaz. Gusto makipag-establish ng relationship ni Almighty Father kay Ahaz. Si Ahaz naman hindi niya naintindihan. Hindi naintindihan ni Ahaz. But Ahaz said, I will not ask nor will I test the Lord. Pag si Almighty Father na nagtatanong, si Almighty Father na nagbibigay, si Almighty Father na ang nag-uudyok sa atin, dapat sundin natin, gawin na natin. Huwag kang mahihiya kasi si Almighty Father na ang nagsasabi. Pag binigyan tayo ng blessing ni Almighty Father, huwag natin sabihin na, Lord, hindi ko matatanggap ang blessing mo, mahihiya ako sa iyo, madami ka na binibigay sa akin. Huwag sasabihin ng ganun kasi hari ng mga hari nagbibigay sa'yo, binibigyan ka ng blessing, binibigyan ka ng gift. Bakit mo aayawan? Pag inayawan mo, mapapahiya, no? So, hindi mo ayaw, tatanggapin mo at magpapasalamat tayo. Ngayon, si Ahaz, ina-encourage siya to ask a sign from the Lord. Pero sabi niya, I will not ask, nor will I test the Lord. Kung si Almighty Father na nagsasabi sa kanya, nag-uutos sa kanya, ayaw pa niyang i-grab yung opportunity to build a relationship with our Father. Hindi niya pa naiintindihan. Anong sagot ni Almighty Father? Then he said, hear now, O house of David, is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? Sabi ni Isaiah. Di ba si Isaiah pala sabi ito? Sabi niya, di ba kayo pinapagod nyo yung mga tao, pero ba't papagurin nyo pa si Almighty Father? No? Kasi pag nagsabi na si Almighty Father, hingin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko, hingin mo na. Kasi hari na ng mga hari ang nagsasabi sa atin. Pag nagbigay ng gift si Almighty Father, tatanggapin natin. At magpapasalamat tayo. Hindi ko alam kung naiintindihan yung gusto ko sabihin. Yung gift kasi ni Almighty Father, hindi lang yon ang isip nyo kasi ng tao, it's only for material things, no? Mga form of things that can be seen. Hindi lang yon. Kundi may mga gifts si Almighty Father na hindi natin nakikita. Like yung gifts of the Holy Spirit, no? So lahat na yung mga gifts niyo, lahat na tatanggap. Pero yung kung mga suhol or bribery, tas may kapalit, ay blessing na ni Almighty Father to. Tao nagbigay sa'yo, may kapalit, hindi blessing ni Almighty Father yon. Kanina yan. Kaya dapat marunong tayong mag-distinguish, no? Kung alin ang blessing ni Almighty Father. Malalaman natin ang blessing ni Almighty Father kung good. Lahat good. Walang
walang under the table, walang no strings attached. Ganun magbigay ng blessing si Almighty Father. At saka, ang hiningin kapalit ni Almighty Father, tayo, kaluluwa natin, tayo, ang ating pagmamahal sa Kanya, ang pagtitiwala natin, yun lang, wala nang iba, walang hiningin iba. At hindi magsisinungaling kasi yung iba, blessing na ni Almighty Father, ito, binigyan ako ng kotse ng kapitbahay, kunyari, no, binigyan ka ng kotse ng kapitbahay, blessing na ni Almighty Father, yun pala yung kapitbahay, merong hidden motive, no? Pero kung walang hidden motive, blessing ni Almighty Father yon. Okay? So dapat, marunong ka mag-distinguish. At, para matuto on how to distinguish what is good and evil, ask the Lord. So verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Since hindi ka naghihingi ng sign, si Almighty Father ang magbibigay sa'yo ng sign. Sabi ni Isaiah. Kasi ang kausap ni Isaiah ay si Almighty Father. Kaya nababanggit ni Isaiah to. Okay? So anong sign? Judah, Jerusalem. Paano malalaman na hindi masasakop ng Syria and Israel ang Judah at ang Jerusalem? Ang sign, ito. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel meaning God is with us. Virgin. Si Mary, tao siya. Hindi siya Diyos. Si Jesus, Diyos siya. Para siya maging tao, kailangan siya mapunta sa womb ni Mary or kahit sinong babae na virgin. Pero hindi Diyos kasi kung Diyos si Mary, for example, Diyos si Jesus Christ, paano siya magiging tao? Kaya si Mary, hindi siya Diyos, kundi tao siya. Nagkakaintindihan tayo, no? Baka sabihin nyo, hindi. Naging Diyos si Mary nung nasa womb na niya si Jesus. Hindi yung ganon. Kasi si Jesus, fertilized egg siya. Okay? Paano magiging Diyos si Mary? Fertilized egg yung nasa womb niya. Si Jesus. Para maging tao si Jesus, kailangan ng isang tao na magdala sa kanya sa womb. Kaya hindi God si Mary. So ang magpe-pray tayo sa ating Diyos, si Almighty Father at saka si Jesus. Ulitin natin na, therefore, the Lord Himself will give you a sign na hindi masasakop ni Pekah at saka ni Rezin ang Jerusalem or Judah. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So alam naman natin, the meaning of Emmanuel is God is with us. God is with us. Emmanuel. Maganda na name, no? Curds and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Curds and honey. Why curds and honey ang kakainin ni Jesus habang papalaki siya? Curds and honey. Curds and honey, parang cheese yung curds, no? Honey, galing yun sa bees. Pagkain ng mga hindi mayayaman na mga tao. Dahil yung honey, na kukuha lang yun. Libre. Yung curds, gatas,
abundant yung gatas dahil marami silang mga alaga, may mga alaga, lahat ng mga tao nung time na yon. So, he may know to refuse the evil and choose the good. So, si Jesus Christ, nung bata siya, tayo rin, naging bata rin tayo, we know, alam na natin kung ano yung good and evil. Kayo ba, alam niyo na ba yung good and evil? Nung bata pa kayo? Pag nasasaktan tayo, nung bata tayo, oh, that's evil. Bakit ako nasasaktan? Hindi ako dapat masaktan. Kasi kung masakit, evil yon. Pag may taong nananakit sa akin, hindi tama yun. Alam mo yun, di ba, nung bata ka? Alam ko yun eh. 2 years old lang ako, alam ko na. 2 years old, 3 years old. Pag may taong nangaaway sa akin, evil yun. Pag may taong mabait sa akin, natutuwa ako, good yun. Alam ko, bata ako, alam ko yun. Kaya si Jesus, meron din siyang, may sarili siyang, syempre na mind, okay? Kaya nga, he may know to refuse evil and good. Matututo siya magpili ng mali sa tama o sa tama sa mali. Marunong siyang mag-distinguish. Kasi nga, ang kakainin niya, curds and honey, symbolizes kahirapan ng buhay. Hindi sila mayaman. Si Jesus hindi mayaman. Bakit si Jesus hindi mayaman dito sa lupa? Para ma-reach out niya yung mga poor people. Kahit na nasa yung mga taong kinalimutan na ng society. Verse 16, For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you dread will be forsaken by both her kings. Bago pa man magkaroon ng isip or mag-mature ang isip ni Jesus para malaman kung naayawan ang mali at piliin ang tama, yung kinatatakutan na lupain ay iiwan ng dalawang king. Si Rezin at saka si Pekah. The Lord will bring the king of Assyria upon you and your people and your father's house, days that have not come since the day that Ephraim departed from Judah. So, hindi magtatagumpay. No? Masasakop nila ng Judah ang king of Assyria. At yung Ephraim naman, naaalis naman siya. Days that have not come since the day that Ephraim departed. Kasi si Ephraim, yung kasalanan nga ni Ephraim, no? Basahin natin sa Hosea. Kaya wala siya sa 144,000 dun sa Book of Revelation, yung lahi ni Ephraim. Nandun si Manasseh. And it shall come to pass in that day that the Lord will whistle for the fly. Ano yung fly? Tatawagin ni Almighty Father ang mga langaw. That is in the farthest part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria. Langaw at bubuyog. Tatawagin ni Almighty Father. Sa panahon na yon, mahirap ang buhay sa time ni Jesus. Kaya ang kakainin ni Jesus, curds and honey. Mahal ang mga bilihin ng time na yon. They will come and all of them will rest in the desolate valleys and in the clefts of the rocks and on all the thorns and in all pastures.
kakalat yung mga bees, tsaka yung mga langaw, tatawagin ni Almighty Father. Yung bees at mga langaw, they help pollinate the flowers, no? Kaya magiging abundant sa honey. In the same day, the Lord will shave a high razor with those from beyond the river, with the king of Assyria, the head and the hair of the legs, and will also remove the beard. Kasi tagtuyot ng panahon na yon, langaw at bubuyog ang meron. It shall be in that day that a man will keep alive a young cow and 2 sheep. Sa oras na yon, ang aalagaan lang ng mga tao ay young cow at 2 sheep na kanilang gagamitin para sa pangkukuha ng milk. So it shall be, from the abundance of milk they give, that he will eat curds. For curds and honey everyone will eat who is left in the land. Curds and honey ang kinakain ng mga tao kasi mahirap ang buhay. Sa time ni Jesus, napapanganak siya, bata siya. Kaya matututo siya magpili ng mali at ng kung ano ang tama. So ang pipiliin ni Jesus ay yung tama. May choice si Jesus to choose evil and good. But Jesus chose good over evil. So, isa yon sa itinuturo ngayon sa atin ni Jesus. May choice tayo to do good and to do evil. Jesus chose to do good. So, since siya ang ating pattern, si Jesus ang ating leader, pinili niya ang good. So tayo rin, bibiliin natin ang good. Kasi God is good. Lahat ng magaganda at mabubuting bagay galing kay Almighty Father. At marunong si Jesus magpili ng good dahil natuto siya nung bata pa siya, curds and honey ang kinakain niya. Mahirap ang buhay, na natitrain yung mind niya on how to make wise decisions dahil sa hirap ng buhay. Hindi siya spoiled brat, no? Mga spoiled brat. Mahirap na spoiled brat pa. Mayroong mga ganon kahit mahirap spoiled, no? Si Jesus hindi. Sa verse 23, kaya puro curds dahil nga ang mga tao, ang alaga ay cow, young cow, at saka sheep. At saka honey dahil nga maraming ng mga bees. At saka bangaw or langaw. It shall happen in that day that wherever there could be 1,000 vines worth 1,000 shekels of silver, it will be for briars and thorns. Sa panahon noon, mangyayari na kung meron kang 1,000 vines ng mga grapes, no, mga vines, mahal ang bili mo ng vines yun eh. Pero ang makukuha mo lang briars and thorns. Naiintindihan niyo? Kasi ng time na yon, meron kang lupain ng mga vines. Bibilin ngayon yun, patutubuin. Ngayon yun, bago tumubo yun, bibilin yun ng businessman. O lahat ng tutubo dyan, akin. Kasi parang rerentahan niya na yun. Pero, mahal ang bili niya, worth 1,000 shekels of silver. Pero, ang lalabas lang sa kanyang mga binili, hindi grapes, kundi briars and thorns. Lugi. Lugi ang negosyo. Lugi ang kanyang investment. Ibig sabihin, mahirap ang buhay nung time na yun. Dry season kasi nga may mga langaw, bangaw, at bees. Sa verse 24, with arrows and bows, men will come there, because all the land will become briars and thorns. With arrows and bows, men will come there. Sino yung magagaling sa arrows and bows?
Magagaling sa arrows and bows, mga Roman archers. Romans. Kaya, nung lumalaki si Jesus, ang mga nandun ay mga Roman soldiers. Sila na ang nagro-rule. Because all the land will become briars and thorns. Mahinang economy, mahina socially, sinakop na ng Romans ang Israel or ang Judah. No? Sakop na rin ng Israel. So verse 25, and to any hill which could be dug with the hoe, you will not go there, for fear of briars and thorns. Sa lahat ng mga maliliit na bundok, ano bang hill sa Tagalog? Maliliit na bundok, no? Na pwedeng hukayin, hindi pupunta ang mga tao doon kasi natatakot sila na dry lang yon, no? Na yung itatanim nila doon ay dry lang, mababaliwala. Pero, but it will become a range of oxen and a place for sheep to roam. Anong ibig sabihin nito? Kakatakutan nila na mag-invest, no? Or magtiwala. Kasi ang akala nila sa lupain, puro lang dry or briars and thorns lang makukuha, puro mga heartaches and pains. Kaya ayaw nilang magtiwala. Pero ito ay magiging isang range of oxen and a place for sheep to roam. Ito magiging abundant yung mga nakatira or mag-invest or magtitiwala doon sa bundok na yon. Sino yung hill na yon? Na magiging abundant yung mga animals, magiging place for sheep to roam, at saka magiging range for oxen or pwedeng magpahinga yung mga ox or cows. Pero kinatatakutan dahil baka mabaliwala yung kanilang pagpapakapagod. Ito si Jesus Christ, okay? May mga tao na baka walang tiwala kay Jesus Christ. Baka puro briars and thorns lang pag tiwala tayo kay Jesus. Pero yung mga magtitiwala, hindi nila na-expect na magiging pahingahin yon ng mga ox or cows, at saka pwede doon maging roam freely or kumalat or tumakbo freely ang mga sheep. Ibig sabihin, ano sila? Safe sila. No? Si Jesus, ang ating safe haven. Kaya hindi tayo dapat matakot sa briars and thorns. Hindi kasi natin alam, no? Hindi natin alam. Pero ngayon, alam na natin. Kaya hindi tayo matatakot. Si Jesus Christ. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Siya ang ating hope. Kaya wag tayo magbabago sa tatay natin at kay Almighty Father at kay Jesus. No? Na fertile land. Magiging fruitful, magiging abundant. Okay? So, nabanggit na rito, no, na darating talaga yung mga Roman soldiers or Romans. Kasi yung mga arrows and bows, doon magagaling ang mga Romans. With arrows and bows, men will come there. Because all the land will become briars and thorns. So, nasa prophecy na rin na yung mga Romans ang darating. At si Jesus Christ, yung pahingahan ng mga tao. Dahil marunong si Jesus magpili ng good over evil. So bata pa lang, na-train na si Jesus Christ. He already knows how to refuse the evil and choose the good.
Kasi syempre, dumaan siya sa pagka-baby. Nakikita niya yung nangyayari sa lugar, sa kapaligiran niya, na hindi mayaman, maraming naghihirap. Tapos ginaguide siya ni Almighty Father. Kaya, natuto siya na i-refuse ang evil at piliin ang good. So si Jesus Christ, may choice din siya, like us, may choice din. Kaya nga si Jesus ang ating judge sa kanyang pangalawang pagbabalik dito sa mundo. So kahit bata, alam ni Jesus kung paano i-judge kasi naging bata rin si Jesus. Okay? So dito sa chapter 7 ng Isaiah, nandito yung prophecy about kay Jesus. Kaya magtiwala tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.